Yung research and also sa inyong pag-aaral din, Brother Nico, ikaw nakatutok ka rin sa mga angelic beings. Tama ba yun? 72? I think talaga 72, no? Yes, Oo. brother. Oo. Tama siya, 72 siya. Kasi sa astrology, meron ding tinatawag na 12 zodiac angels. Pero most likely, ang nasusunod is yung 72 angels din, which is each zodiac sign. Meron siyang tinataya na 6 angels na nakatala sa bawat zodiac circle. So, ibig sabihin, each day, merong isang angel na nakatala sa araw na to. And then the next day, ibang angel na naman. Ganon siya. And tama yun, na ang hierarchy ng angels or yung tinatawag na choir of the angels, much preferred term yung choir of the angels kaysa hierarchy, ganon. Siyam sila, which is yung pinakauna is yung seraphim. Sila yung pinakamataas na antas, and then 6 yung pakpak nila. Yung 2 pakpak nila nakatakip sa paa, yung 2 naman nakatakip sa sa muka, and yung 2 naman is yung pampalipad nila. Tapos meron tayong tinatawag na cherubim, sila yung mga angels na nagga-guard sa Garden of Eden, at saka sila yung escort sa throne ni God. Then yung pangatlo, dito papasok yung Ophanim, which is yung mga thrones. Ito yung mga mga type of angels na puro rings lang sila and pakpak din, tapos puro mata. Kumbaga sila yung watchers of the universe, ganon. And also at the same time, sila yung nag-hold ng divine justice. Ayan. And then yung pang-apat is yung dominion, sila yung parang management ng lahat ng mga choirs ng angels pababa. Talaga. Tapos meron tayong tinatawag na pang-5, yung sa virtues naman. So yung choir of virtues, sila yung responsible sa mga miracle na nangyayari sa mundo. Ayan. Tapos the next naman is yung mga protectors na pinapadala ni God para iwas aksidente or mga protection na ginagamit ni God sa mga enchantments or pati din sa mga types na may tinatawag kasi dyan sa yung parang tinatawag na pader. Ayan. Yung pader is mga powers yon sa mga angels na mga powers yon. Sila yung mga prepared to destroy evil spirit at saka din sa protection ng mga tao. Sila ba yung Brother Nikos? Sila ba yung may mga sword? Yes. May mga shield. Sila yung may mga fiery swords. Yan yung mga powers. Oh, yung nag-aapoy mga swords nila, yung ba yun? Ba? Ba? Abay, maganda pala. Pwedeng hiramin yung mga swords na yun, ha? Actually, isang swish lang ng sword nila, kaya nilang i-destroy yung buong planeta ng Earth mismo. Wow. Oh. Ganon sila kalakas actually. Talaga. Oh. Pero sandali lang, itong iba't ibang mga itsura and mga kategorya ng mga anghel, ito'y based na rin sa encounters, yung mga nakakita nung mga araw noon, o kaya based lamang ito sa real life ba na experiences ng mga sinaunang mga gumawa ng ganito mga kategorya ng mga anghel? Actually, ang unang-unang nakapag-encounter noon, syempre yung mga prophets, and then si King Solomon na lang yung halos nag-describe ng lahat ng mga noon after binigay sa kanya yung King Solomon, ring of wisdom para matulungan siya na i-rebuild yung buong Israel. Ayan. Salamat, Brother Nico. Very interesting.